welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support? Podcast. So isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasakari ng hip-hop underground social media icon. Mga kabataan, ingatan niyo pera niyo. Josh on point pare sa lahat ng social media. Again, mga perfumes natin na murang-mura na, safe pa, makakatulong sa daily life mo. Lalong-lalo na kung single ka or may asawa para mabango ka. Available yan sa mga shops natin mga pare. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8Asset sa lahat ng social media accounts. Mag-message ka doon sa 8Asset Facebook page ko. Ang sasabihin mo doon, 8 pengeng link. Kasi pag pumasok ka doon sa link, mag-uusap tayo one-on-one voice call. Pag-uusapan natin yung mga diskarte ko, kung paano ko naabot at natagustong kalagayan na to. Yun. Sabi ni Zach Alvis, sa Forbes Park noong 1962, ang presyo ng per square meter, 88 pesos. Today, 2026, 585,000 per square meter. Damn! Diba? Laki yun. Diyan mo, pre. Diyan mo. Noong 1962, magkano ba yung 88 pesos? Sa bagay, malaki-laki na rin yun. Sa bagay, nga, no? Diba? Malaki din yun. Sa palitan. So, kung titignan mo, hindi naman ganun. Hindi naman talaga ganun kalaki. Hindi naman ganun talaga kalaki yung itinaas. Pero kasi, sa sobrang libre ng lupa dati, yung talagang yung talagang Kanya-kanyang bakod lang dati. kanyan lang. Totoo yan eh. Rights Kanya-kanyang lang. bakod lang. Doon mo makikita pa yung psychology ng tao na may mga tao that time na hindi nakikita yung value eh. Baka nakita nila na binabakuran, anong ginagawa nito? Ba't nagbabakod ka dyan? Anong gagawin mo dyan? Pero sa utak ko, tangin, hindi yun nag-gets kung anong magiging value nito balang araw eh. Diba? Para lang silang siraulo noon. No? Ano ginagawa ng bakod? Oh? Ngayon, ano kayo? Diba? May mall na. Pero wala talaga investment na panghabang buhay, no? Aside from gold. What do you mean? Lupa. Panghabang buhay ang lupa. Pre. Oo, di ba? Paano yung mga nag-invest ng lupa sa Hagonoy, Bulacan? Ano ba Bakit nangyari? Baha na dun everyday Lubog na sa baha Gets. Kahit walang ulan, gagi, lubog sa baha yung mga lupa doon. Ang gaganda ng bahay doon. So ako ang sagot doon, hindi talaga enough yung nag-invest ako, okay na ako. Hindi. Oo. Hindi eh. Mag-iisip ka pa rin Mag-iisip ka pa rin Isip ka talaga. pa rin yan. Kasi nagbasa ako ng history about investing bago ipakilala yung trend. Ang inisip ng mga tao, this is the next level talaga. So mag-invest tayo lahat sa rail, sa trend. So ang dami nagput ng money doon. And then hindi naman worldwide na nagkaroon ng trend na panghabang buhay lahat ng transportation, asa lang sa trend. Na-create yung aeroplano. Na-create yung mga barko na pang tao, 'di ba, pang transport. Pero for sure, pumaldo sila at that time, pre. Yes. Pumaldo pa rin, oo. Pero eventually, hindi siya panghabang buhay. Aalisin mo pa rin talaga dapat yung investment mo. Oo. Hmm. Ito pa rin sasabihin ko sa inyo, pre. Dito talaga nakakuha ng idea ang mga pyramiding scheme, Ponzi scheme, yung mga scam. Kasi kahit nga totoo, kahit legit na investment, natatalo pa rin talaga yung nasa huli. Yung pinaka nasa huli pa rin talaga ang... Actually. katulad yan sa trend nga na yan. So, napondohan. Sige, dito kayo, invest kayo. Tapos meron na nakakita na okay, hindi na okay itong industry na to. Umalis na sila. May mga pera nakapaglagay na dun sa wala na. Meron silang mga may rights sila dun sa mga property. Yun na lang. Pero pag kung wala kang alam, anong gagawin ko dyan? Di ba? Anong gagawin ko dyan? Ano ba pinagkaiba ng Ponzi sa pyramiding scheme? Yung Ponzi kasi, yun model yun ni Charles Ponzi. Taong ko. Pero actually, parehas lang din. Parehas din. Mas original si Ponzi. Siguro ayaw lang pasikatin nung iba, kaya tinawag na pyramiding scheme kasi hugis pyramid yung Yung Axip, anong level siya? Pyramiding din. Pyramiding din. Pero kasi karamihan talaga ng business model, pyramiding talaga eh. Pag tinignan mo yung McDo, kung ano yung sistema ng
franchising nila, ganoon din naman yung pyramid din naman yun eh. Mm. Pyramid yun. Nandito yung original, tapos nag-branch out sila dun sa mga ano-ano. Ganon din naman siya eh. Yung franchise, no? Parang Franchise yan. pyramiding din. Pyramiding din. Pero ngayon, speaking of mga ganyan-ganyan investment, Alphamart daw ang magpapabagsak sa 7-Eleven yun. Kinakabahan daw 7-Eleven. Talaga. Paano? Hindi Hindi ang layo dali. ng 7-Eleven kasi dito, pre. Ang dugyot ng 7-Eleven dito, yung management dito. Sabihin ko na sa inyo para alam niyo yung gagawin ninyo. Ang layo ng quality dito dun sa Japan. Ay, Japan nakita mo brand sa yan. Japan? Ang alin? Japan ba nag-umpisa yan? Oo, kanila yan. Oh. Alphamart, sorry. 7-Eleven, Family Mart. Ano ba yung isa? Yung isa, Uncle John's. hindi. Mini-stop? Hindi. Walter Mini-stop. Mart. Ay, ano ba yun? Yung isa yung Target? puti, kulay puti. Lawson. Lawson. Lawson, yan. Ang ganda ng quality ron. Pagkain, panalo dito. Parang lahat junk food. Mapa-rice nila. Parang junk food. Pero naisip, yung sinabi mo pre, yung sa Bulacan, sayang yung investment ng lupa. Yung gagi, parang nabuo ko tuloy conspiracy theory na naman. Ano. Hindi kaya ayaw i-okay yung flood control dun sa Bulacan kasi dahil dun may kalaban silang maraming lupa dun. Tangina mo, inunahan mo kami dyan, ha? Pero Pwede. plano sana nung pero dahil inunahan sila ng isang elite din, wag mo paggawan ng para malugi yan, para ibenta rin. Kung ako nakaupo doon na mayaman na politician, bibiling ko muna yung mga lupa ng mga nasa lubog doon, tapos pagagawa ko ng flood control yun. Para okay na. Oo, akin lahat ng lupa doon. Totoo. Hindi pag naayos yung drainage doon, ang mamahal nun. Baka kaya Diba? hindi nila pinapaayos yung flood control kasi may nag-hold pa ng lupa na ayaw ibenta sa kanila. Oo nga, no? Putang Pero nakita nyo ina. yung mga tricycle doon? Bakit? Ang tataas ng tricycle doon. Talaga. Oo, search nyo. Ako na nga. Search nyo. Pre, alam mo, Ang tataas. parte ng wild imagination ko yan na itong mga lugar na bahain, mabibili mo pa rin yung lupa niya na sobrang mura eh, di ba? Oo. Yun. Ayun, tricycle nila, oh. Taas. Hindi, Kasi nga man. bahain eh. Talaga? Search nga tricycle ng Hagona. Yan, taas. So, yun nga, in relation dyan sa mataas na tricycle, Oo nga, no? Yan. part ng wild imagination ko na ito mga bahain na lugar na to, bilang ko pa rin to ng lupa. Pero yung bahay na itatayo ko, mataas. Mataas din. Kumbaga yung baba, parking lang yun. Parking lang, nakaposte. Pwede naman yun, nagpapa second floor, third floor ka nga eh. Oo. So tatanggalan mo lang ng pader yun, nakaposte lang yun. Parking lang yung baba. Tapos kung alam mo, babahain, may nabibili naman pampalutang ng kotse. May naka-ready ka na. Trabaho Dati naman yung bahay dati. Anong trabaho naman itong pre? Parang walang gagawa Parang no? ayoko na lang bumili. Wag na lang. Well, papasukin mo ba yan? Kaya nga nagwawagi yung Alphamart ngayon. Kasi nga, speaking of matrabaho, ang Alphamart, tatanggalin niya lahat yun sa'yo. Tapos pinapasok na lang yung subdivision ngayon. Subdivision ng family ko sa Laguna. May Alphamart sa konting labas mo lang ng subdivision. Oo, kasi nandun yung manok, andun yung bread, andun yung delata, noodles, lahat ng pangangailangan mo sa tao, andoon. Sa loob Ano ba namin to? eh. Ano na ba natin? Ano yan? Alphamart? Oo, sige. Tangina, madamot yan eh. Namamansin ba yan? Namamansin yan. Mga Indonesian may-ari yan eh. Na partner daw Ano ng to? SM. Gaslighting. Gaslight. Pero Meron pero tangina dun sa amin, yung bahay nung ko, Alphamart dito, 1 kilometro, Alphamart ulit eh. Totoo yan. Ang kulit eh. Para sa mga hindi nakakaalam, 2,400 na. Hindi ako bayad baka isip mo yun. 2,400 na ang branches ng Alphamart. Na possible, dagdagan pa raw nila ng 300 branches ngayon sa mga paparating na taon. 2,400. Tinalo na nila yung dami nila sa 7-Eleven. Talaga. At ang pangunahing bumabagsak ang sale, simula nung dumami sila, 7-Eleven. May-ari yan Indonesian in partner with SM. SM ang tumulong sa pagpapakalat. Ang lakas nila. Ang lakas ng sales nila ngayon. Sobrang positive talaga. 9% yung growth nila per year. Kaya pala gumagana yung SMAC sa kanila. Yung SM card advantage. Sa Kasi Alphamart. isa lang sila. Ang galing kasi ng concept nila, pre. May pang frozen, may manok, may baboy. Makakaluto ka. Buhay ka talaga. Parang grocery style nga sila eh. Na, yung importante lang yun nandun. Oo. Yung importante lang. Same ng Dali. Parang ganun din yung Dali. Parang grocery style. Actually, Hindi siya convenience store. Alam mo, pre, Sama siyang 7-Eleven na may
Oo. Dali. Kasi may Yossi siya sa Dali wala eh. Pre, sabihin ko sa inyo, pare, yung Dali na napasukan ko, talagang kakaiba ang experience niya, Yan, pare. Ginawa mo? isa rin yan. Puta. Sinulot yung Dali, pre. Pag pumunta ka dun sa ano niya, putya, automatic door sila dun sa Dali dun. Pero pre, ito makulit dun sa Dali. Pag nakita mo, parang sabihin mong advance sila. Oo. Parang sabihin mo advance sila. Pero putik, ang mumura ng ano nila. Oo. Oo, ikumpara mo presyo ng Alphabet tsaka Dali. Magkano ginika siya yun ng Dali? Mas magaling ka sa akin mag-promote ah. Ang mura, pre, ang mura talaga sa Dali. Talo kayo sa akin. Kakaiba talaga ang karanasan pag sa Dali ka. Wala. Dali rin maubos pera mo dyan. Mga iniisip ng mga pangago bayad talaga tayo. Nung uli, Rusi naman yung inano. Pero ito, tinan mo Ito ang questionin mo dyan eh. Nandiyan na yung Alphamart. Tapos ang 7-Eleven nalulugi na parang madededs na. Oo. Management sisihin ko dyan. Tama ka doon. Kasi yun nga, kung isipin mo, nalulugi na yung 7-Eleven, no? Kasi wala na, nagbabago na ng ano eh. Yung gusto ng tao eh, na na-divert na eh. Pero bakit merong Dali na parang Oo, ganon din? Tsaka Alphamart. Alphamart. Ang lakas nga na loob ng Dali. Local ba yun? Feeling ko local ng Dali. Hindi ko rin sure eh. Hindi ko sure. Search Pero natin ang para alam ko- alam natin. Baka magalit na naman si Panghe. Sabi, hindi tayo nagsasearch. Pero may kutub ako na local yan eh. Tapos, Tsaka nakita ko yung loob pre, para talaga siyang grocerying maliit. oo. Supermarket na maliit. Kasi may, ang dami niyang, anong tawag doon, stroller Oo. sa labas. Oo. So, ang nakikita ko kasi nangyari doon, kasi ang sistema ng 7-Eleven, mga franchisee rin yan eh. So, ganito, Oh, franchisee yan eh. hindi, wala talaga. Oh, ang nangyari niyan, yung sabi natin, top of the food chain, yung pinaka, paano ba tayo? Yung sentro ng 7-Eleven, umakit pa rin naman yung pera sa kanya eh. Switzerland ang may-ari. Ah. Nag-invest lang sa Pilipinas. Okay. So, layo Tapos ang may-ari si Andreas Hofner. Saka si Georg Grunewald. Kala ko Yan. Pilipino kasi dali eh. Parang dali, mabilis. Kaya nga eh. Groceries and consumer goods Oo, yung di ba? atake nila. Tapos mga taga-Swiss pala sila. Swiss layo Switzerland. Rolex. Shout Meron na silang 900 to 1,000 stores in the Philippines. Of which are located in Luzon mostly. Kasi kagaya niyan, yung pinag-uusapan natin kanina na lahat talaga ng investment kahit legit yan, yung pinaka nasa hulihan pa rin, sila Oo. sasalo ng lugi. Franchise itong mga to. So pag nalugi ang 7-Eleven, sa 7-Eleven na main, hindi sila apektado. Nakuha na nila yung pera eh. Yung taong nag-ano, ang ano niya. Kasi may kilala akong tao mismo na nag-ano dyan, Franchise. nag-franchise. Na-excite sila. Uy, may budget na tayo pang ano, 7 tayo ng 7-Eleven. Kasi nasa utak nila 7-Eleven to big Matik pera. matik pera. Hindi ganon ng ano. Wala. Ano rin, deads din. Pero pansin ko naman, ang ginanda naman ng 7-Eleven dito Oy! sa Pilipinas, yung mga pwesto nila pre. Kung nasaan yung sakayan, kung nasaan yung tigilan ng stop ng mga jeep, andun sila. Eh sabi ko, nasa pwesto rin eh. Sa pwesto din pre. Mismo. Oo, ang galing eh. Naunahan nila yung mga yun, yung Dali, Alphamart, sa magandang pwesto. Papansin mo, baba ka ng subdivision, pak, puto, 7-Eleven kagad bubungad sa'yo. Eh, yung mga Alphamart, nandun pa sa looban. Pero meron din. Ilang meters lang, nandun na sa Kaya, siguro mahihirapan sila. Although, papunta na dun, but mahihirapan dahil sa pwestuang pinipili ng 7-Eleven. Pwesto talaga. Kaya nga nagwawagi yung Alphamart ngayon. Kasi yung Alphamart pare, paglabas ng subdivision, ang inaatake nila is residential area. Kahit sa mga squawwa, meron Alphamart. Kaunting abante mo may Alphamart. Pinagsama silang 7-Eleven at Dali. Kumbaga may goods, kumpleto, ganyan. Tapos mababait yung mga cashier. Ay na, bigyan mo kami dyan, pre. Gago wala. Na-amaze lang ako kasi may nag-report kagabi sa TikTok noon. Tapos napanood, tangin nga, make sense. Ang lupit ng atake ng Alphamart. Diba? Parang ano pang wala dyan?
pagsamahin yan, parang ganun. Kulatan natin. Lawson din. Masarap din ang ano dyan, ang ice cream dyan sa Lawson. Utong. Ang maganda sa Lawson, pre, yung mga foods nila quality. Pustahan tayo. Daling ko pa kayo dyan. Yung mga food nila dyan, pre, Dami parang, approve, parang, ewan ko, parang imported nila sa Japan, kaya medyo mahal pricey. Oo. Bakit ba Japan ka ng Japan? Gusto mo ba tumira doon? Oo. Andagura. Pero hindi, parang ganun nga. Maganda. Ganun yun. So, yun. Ano lang, maiba lang ako, pre. Kasi, Kaya lang, huwag mo na ibayin. Ibayin mo na. Wala na. Tama na, binayaran ka Pero na ako nga eh. sabihin Oo, ako. sige, Binayaran sabihin ka na mo. nga eh. Di ba, nakapunta ka dun sa area namin dati. Ang gate namin dati ay iba. may Alpha Mart na dun eh. Hindi pa yan. Yung Tanga yan. naalala mo yung 7-Eleven doon? Mm. Hindi mo na naalala. Pero sabihin ko na lang. Dun sa gate. Sa gate. Oo. Pero hindi na doon ang gate, di ba? Oo. Well, ito yan eh. Isang Ano halim... nangyari? Doon Isang nalugi na dun. Naligaw nga ako doon sa gate na yun, pre. Talaga? Layo ng inikutan ko dahil doon. Sarado Ah. na pala, bawal na pala dumaan. Ay, dun pala siya umigot. Ay, yung sinabi ko nun, di ba, nahuli ako nun. Boxing. Ito, ito yung isang halimbawa na kahit mayaman ka na hindi pa rin tapos ang dilema talaga. Mm. Medyo matagal din sila doon na ang ganda ng sales nila kasi yun lang gate eh. Gate eh. Ganun sila pumuesto eh. Oo. Pero sa putik na pambihirang pagkakataon, sigurado ko yung mga may-ari doon, Tangina, dismayado yun. never nilang na-foresee na yung gate na yun ay masasara. Sasara. Tapos tatayuan ng flyover. Tatayo ng flyover. Alanganin na eh. Baka may Naging conspiracy ka alanganin. na naman dyan. Wala pa nabubuo. Baka Oo. mamaya. Hindi, baka mamaya nagkabayaran na maganda dyan. Pasara nyo nga yan. Dito na lang gawan ng ano. Hindi, alam mo kung bakit. Oo, talaga. Kasi, bilyar yung gumawa ng mga... Oh! Bilyar yan eh. Ayan pala yung nireklamo dati na mahihirapan makadaan yung mga tao dahil sobrang taas ng pinagawa. Yan ba yun? Siguro, Balita. nagkaroon naman talaga ng issue doon na nagka-problema Oo, rin. parang yung pagkakadesenyo nila masyado namang Alanganin. 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 Priority lang yung kanila. Kaya ito nga eh. Ang buhay talaga, parang meron lang mga palaki lang ng palaki yung predator. Mag-i-improve ka, lalaki ka lang. Pero hindi mo rin alam kung kailangan sasagasahan na mas malaki sa'yo. Oo, totoo. Ganun ang nangyari sa kanila eh. Sigurado hindi nila naisip yun. Punya sintasara na iba yung ano. Buhay pa rin nandun pa rin sila. Pero pagkatapos sobrang tahimik na. Sobrang Dati, tahimik. doon ang abangan eh. Oo. Doon ang babae Daming talaga. tao palagi. Kaya siguro walang tigil sa pagpapayaman sila Elon Musk eh. Kasi alam nila may dadarag at dadarag pa rin sa kanila. Mismo. Oo, totoo yan. Mismo. Totoo yan. Kaya wala silang tigil sa pag-angat. Kahit tayo nako-question na natin, hindi pa ba kayo masaya? Yun. Hindi, kumbaga ano na lang nila dyan, baka dinadarag sila ng dinadarag. Parang Oo. di ako madarag, parang di ako madarag. Totoo yun. Ako, Kaya walang tigil. Niwala ako dun. Pero sa atin naman na wala namang ganong klaseng ano, okay na tayo sa pang, di ba? Pero ipon pa rin talaga. Ipon pa rin. Ang labanan natin dito, ipon eh. Ipon talaga. Sa kanila, daragan eh. Kasi, tangina, pareho may power eh. Totoo. Kaya pag mga ganun. Pero yun nga, speaking of power, pare. Power. Kasi, sa games, mararamdaman mo rin yan. eh. Gusto ko ipasok sa usapin dito, pare, kasi malapit na ilabas yung Grand Theft Auto 6. Trending yan ngayon. Ngayon, siyempre excited yung mga tao at the same time. May ibang tao na hindi. Kasi napansin nila, ang ganda nga naman, kasi napagkwentuhan natin yung Grand Theft Auto 3. Yan, ang ganda nung talagang old gangster lifestyle ang na-experience mo. Yung Grand Theft Auto 4, parang immigrant ka. Si Nico Bellic. Tapos Grand Theft Auto 5, 3 buhay yun eh. Ano ba yung 4? Si Nico Bellic yun, pre. Anong city yun? Immigrant siya. New York. Pero Russian siya na nag-immigrant sa Amerika. Bumenta rin ba yung 4? Oo, kasi yun yung first sobrang realistic eh. Yung tipo pagka sumakay ka ng motor, mag-helmet muna siya. Dati sobrang realistic. Dati motor ka lang, rekta. Yun, titigil siya, susuot siya ng helmet eh. Oo. Yung 1 is 2D. Nalaro mo yun? Oo. 2D pa. Ay, hindi ko na nalaro yung one. Parang Vice City yung pinaka-first Vice City ko 2 na yata yun eh. Yun ang first ko. Vice City. 2 na yun, di ba? Ata. Ang 3 yung San Andreas. Oo. Oo. Tama ba? Tapos 4 yung Immigrant. Parang nauna yung San Andreas kaysa Vice City. Hindi, mas sumikat lang yun. Mas sumiga. Yung San Andreas. Vice City muna. Vice City muna. Sobrang limitado ng pwede mong gawin dun eh. Kasi hindi ka nga pwede pumasok dun pag walang yellow eh, na ano eh.
Kasi sa San Andreas, ang dami mo nang pwedeng pasukan. Open eh. Talagang open. Pwede ka na magpagupit. Ang daming bahay pwedeng bilhin. San Andres, sa sobrang curious ko sa game niya, mukha na rin akong gago nun eh. Gising ako ng madaling araw. Oh. Yung computer ko, hindi kaya yung specs ng San na-experience ko Andreas. yun. Pero, Pension poor. yan. Ang ina. Yan ang Pero tawag namin dyan eh. So, sobrang curious ko doon, nilalaro ko siya ng lag. Pagka bumabaril ka, nagdalag eh. No? Tak. Sinatsaga ako. Kakaiba yung pakiram na iba talaga pag bata ka, tatangat ka Hindi mo talaga. pa na ano yun. Kasi nga bago pa lang naman sana yun eh. Pero pag na-realize mo nang pwede mo siya malaro ng walang lag, mas doble appreciate mo siya. Siya kaya sinabi ko mukha akong tanga kasi sobrang adik ko. Madaling araw, sinatsaga ko yung wala akong kwentang ginagawa ko. Lag talaga pati lakad ko. Gago. Lag lahat. Pero kayo din lahat ng slopes doon, dinadaanan nyo pag nakabike kayo. O kaya nakamotor. Oo. No? Yung basta yung may makita kang slopes, no? Rarampa kayo, no? Yun lagi yung trip. Alin lagi eh. Dati yung arkong ganun sa may tulay, no? Lagi kong dinadaanan yun eh. Pre, ano tong... Nakakatuwa nga mag-bike eh actually. Kaysa mag-kotse. Minsan. Oy. Ano, nag-night ride ka rin doon? Tapos nagda-drop by ako. Nantitrip ako ng mga gang doon eh. Binabaril ko eh. Puta. Anong PS yun yung lumabas yung GTA na hype na, uy, really, yung pinakaunang impression na, uy, parang totoo na talaga yung GTA, yo. Ano yun? Anong 5 PS? yun, 5 yata yun. PS5 yun? PS5 ba yung ngayon? Hindi, GTA 5 yata yung sinasabi mo. 5 to ngayon. 4 yun pre. 4 ba yun? PS4 yung... Ay, yung sumikat yung Billionaire Gang? Yung ba yun? Billionaire Gang. O 5 na yun? Ano ba? PlayStation o GTA yung pinag-uusapan? Billionaire Gang? Yung nagaganggang na sila doon, tapos may mga grupo-grupo. Online na siya. 5 yun. 5 yun. Pero anong PS na yun? Yung napaka-realistic. Yun nga, yung Grand Theft Auto 4 yun, sinasabi ko, yung immigrant ang bida. Sa Ah. PS3 yun. PlayStation 3. Diba? Grabe yung hype ko nung nakikita ko. Wow! Pero hindi na ako naglaro eh. Hindi na ako, pero nakikita ko, tangay, ang ganda! Yung gano'n na talaga ang impression ko. Ito. Yan. Yan ang bida dyan, yung balbas sarado dyan. Ito, kita. Oh, si Nico Bellic. Putangin na pre, ilang beses kong nilaro yan, boy. Liberty City. Natapos mo yan. Tapos ko yan, ilang beses kong nilaro yan. Hindi, 4 na ba yung realistic? Hindi, alam ko 5 eh. 5. Realistic. Pareho, yung 5 hindi naman nalayo yung graphics dyan. Pero sa 5 kasi, 3 yung karakter na lalaruin mo. Si, basta 3 yun. Isang negro, isang mayaman, isang kupal talaga. Pero kinumpare nila yung 5 and 4, parang mas marami pa raw realistic sobra sa 4. Parang gano'n. Oo. Sobrang realistic niyan, yung 4 na yan. So pag detail, kumbaga sa detail. Sobrang detalyado. Pati kotse, ang bagal. Hindi, kahit sports car, ang hirap kontrolin. Pero maganda yan. Maganda yung story. Pero yun nga, gusto ko ipasok dito, pre, kasi lalabas na yung 6. Alam ko, September, i-release na. September 6. Nag-i-speculate ngayon yung mga, siyempre, may pagka-culture war tayo ngayon. Diba? Kasi ang daming lumabas na movies, mga games na hinaluan na nila ng kung anong kabalbalan. Natatakot ngayon yung mga solid GTA. Kasi ang alam natin, pag GTA, pati mga mission dyan, gagawan eh. Walang filter eh. Di ba? Ngayon, natatakot yung mga tao kasi nga, baka maging watered down itong Grand Theft Auto 6 na to. Magpasok na sila ng mga kung ano nung bullshit. Kasi napatunayan din nila dahil nga yung mga latest update to sa Grand Theft Auto 5, puro may mga na rin pre. Mga, yun na, alam nyo na. Mga kabadingan, ka-feminist. Gago? Oo. Oo, pre. Ang leader nga nila doon sa isang update sa GTA 5, yung mga billionaire gang, may mga story silang ina-update ngayon doon. Continuous yung update. May leader doon na trans, susundin mo siya. Mga ganung bullshit, pre. Natatakot ngayon, putang ina, mukhang 6, medyo 50-50 tayo dito. Nabalita pa last time, ewan ko nabalitaan yun. Magkakaroon daw ng pride parade doon sa Grand Theft Auto 6. Dalawang community yung natuwa, yung mga gago na tulad natin. Kasi putang ina nyo! Yun yan ang naisip ko eh. Raratratin talaga yan eh. At yung syempre, may nalungkot din. Kasi mamaya, pagka nagpaparade, hindi mo magagalaw. Kumbaga, may invisible wall. Hindi, posible nilang gawin yun. Hindi natin alam. Ang GTA hindi naman masyado nagtatanggal ng free will eh. Ay, sana. Usually hindi talaga.
Kaya hindi, para sa akin, huwag kayo matakot. Eh di, banat-banatan. Doon nga, pagkakataon kayong hiwain yung mga ulo nila eh, di ba? Kaso syempre, i-on pa rin nila yung kaso doon, di ba? Parang may kaso. Ay, oo, kaso. may ano pa rin, oo. Pero tingin ko din nila lalagyan ng wall yun. Tingin ko lang talaga. Sana. Kasi ang GTA, hindi naman yung nagsaside minsan eh. Tingin ko nga, free will nga lang din yun eh. Kaya nilagay dun eh. Dapat. Tapos it's up to you na kung anong gusto mong gawin. Parang ganun. Tapos ito, since pareho tayo nakalaro na ito ng Grand Theft Auto 3, di ba? Yung haircut, tsaka yung pag-gym, libre lang kahit kailan pwede mong pasukin. Eh kaso pre, nilabas na nila yung price. Yung yung base game, yung malalaro mo lang siya yung mga missions, $90. Mura lang. Yung $100 na game, na full na, nandun naka-secure yung barbershop at saka yung gym. Kailangan mo bilhin yung $100 bago ka maka-available ng haircut tsaka gym. Yun lang dalawa? Para dun lang? Oo, para dun. Eto, lumaki din. Ang mahal, pre. Kasi yung $100 hindi siya usually sa price ng games eh. Kasi nakita nila na ganun ka-trip ng mga tao. Yun. Hype na hype eh. Hindi, yung Warhammer nga, mahal eh. Mas mahal pa yung Warhammer ah. Yung premium. Oo. Yung premium. Pero premium yun. Yung base game. Para mura. magkano? Para mga 9K ata, 11K Warhammer. Para mga ganun. Mahal eh. Yung premium nila. Wala, yun lang. Na-excite lang yung mga tao. Ang daming mga speculations eh. Na sana hindi daw siya mag-politically correct ang Grand Theft Auto. Kasi kilala nga yung Grand Theft Auto bilang jackass eh. Batas eh. Pero dahil modern era tayo ngayon, baka nila. I-politically correct nila. May bansa bang nag-ban ng GTA? Wala naman. US din mismo. Nung sumikat yung violence, sila rin unang-unang nagsisi sa games eh. Pero syempre, dahil nag-boom din ng Amerika, dahil ang daming company game dun eh. Hindi na nila sinisilip yun. Parang hindi pwede. Business yan eh. Para naman kasi yung baduy, para i-ban mo yung game. Ang tagal naman ng panahon na ng game, never naman nangyari yan. May pa isa-isang tanga, hindi naman mawawala yun. Wala naman perfect sa 7 billion people eh. Diba? Katamaran yun, puto. May pumatay, ban yung video kayo hayop na yan. Kabubuhan yung pre. Pero tingin ko, alam din ng mga nakaupo yun na sobrang irrational ng desisyon na yan. Oo, pampagulo lang. Sige, galit yan. Yun naman palagi eh. So, yun lang. Punta na tayo. Ano nga no? May tanong! Baby. Ang titulo ng liham na to ay Ultimate Simp Final Boss. Ilagay niya ng title eh. Ayan ang gusto namin. Maglagay kayo ng title. Good day mga lords! How are you all? First and foremost, I would like to give you an update about the girl. Ay, sumulat na to, pero sige. The girl that I pursued in the past na na-content na rin dito. Yung Battle Realms ang pamagat. I have completely let go na po, and since that day, I am now working on myself financially and avoiding women for now, but this letter is not about my experience po. It is about my uncle. Oh, uncle. Based on my title on this letter, maintindihan nyo po ba't yan title ko. My uncle is already 38 and has a wife age 36. They have been living together for 18 years na at may one daughter na 17 years old. My uncle is very responsible naman. They are already in the middle class and they already own some lands and cars because of his hard work. Moving forward, he found out that his wife is cheating on him with his kumpare. What he did... The fuck? Gulat ako doon. Kala ko familiar yung story. Kala ko uulit. Iba pala to. Kumpare. Dahil... What he did is he forgives her. So yun, nagtuloy-tuloy ang buhay nila. At niligawan pa niya ulit. Putang ina! Teka lang. Niloko na siya sa kumpare. Siya pa nanligaw. Aba. Galing. Ang ina-approve. No, ulitin ko yung linya. What he did is he forgives her. So yun, nagtuloy-tuloy ang buhay nila at niligawan pa niya ulit. Putang ina! May pa flowers pa siya at pa date sa mamahaling lugar.
Nag-aaway nga lang sila sa mga small problems lang dahil wala ng peace ang tito ko eh. Tumanggap ba naman ng cheater? But after 1 week lang, nakita niya sa chat ng asawa at ng kumpare niya na sinabi mismo ng asawa niya, puntahan daw siya sa bahay on Saturday dahil wala ang tito ko. Putang inang yan. Di ba? Galing eh. Ano ini-expect mo, bro? Baka tinamura na yung una nyo. Ay, puta. Okay. Did you know what Nasa happened? episode pero parang sumakit yung ulo ko. Tatanong pa tayo, did you know what happened? Di ko alam! Sabihin mo na! Pinalaya si tito ang asawa niya, sir, dahil sa galit niya. At nung nag-impake ng babae, putang ina! Sabi niya talaga yan. Oh, nilapitan pa niya at sinabihang, aalis ka na ba talaga? Sabay iyak. Yung tito niya, Oo. minsan may mga ano talaga eh. Baliw eh. Hindi mo na maliligtas eh. Tawa siya, ha, 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 sabi niya. Ang ending, nung aalis na ang wife niya, pinigilan niya na naman. Putang ina. Kay Gerard Anderson yun, di ba? Yung... Maganda yan on the job. Putang ina! Yung ganun. Di mo alam yan? Hindi ata. Sabi ko nga panoorin niya pre, on the job eh. May worst pa mga boss. Nalaman niya na nung buntis asawa niya 1 year ago, di pala sa kanya ang bata. Putang ina. Puro tayo mura dito sa episode na to, pre. Nakunan nga lang asawa niya, pero laki ng gastos niya noon. Lagpas 100K if I'm not mistaken. Tapos baka kay kumpare pa yun. Ano nga eh. Nag-advise naman mga kapatid niya na i-let go na asawa niya since di niya kontrolado aksyon ng asawa niya at may control lang siya sa desisyon niya. Correct. Pero di talaga boss eh. Sinabihan pa niya nga kapatid niya na wag daw mangialam sa buhay niya dahil buhay niya daw yun. Napaka-emotional talaga, di magawang maging rasyonal. He's creating his own problems. Apektado din kasi ako dito since my business is connected to him. Kumbaga siya ang bumibili ng stocks ko. Any advice po mga lods? Please hide my identity and please advise me on what po magandang pagkakitaan dahil natatakot ako pag mabagsak negosyo nila, zero income din ako. Napapabayaan na kasi business nila dahil sa cheating issues. I am now planning to invest in crypto. Can you give me some insights po on paano mag-start? Sa isa lang. Oo nga, mamaya na yan. Since you're trading on crypto, looking forward po na matapik. Maraming salamat mga lods. So, yung tito niya ay malinaw na tatanga-tanga. Parang ano ba to? Question ba to? O gusto lang niya siraan sa atin yung tito niya? Ang pinoproblema niya raw, kasi nga, kumbaga, Business partner niya yung tito eh. oo Maapektuhan dahil sa katangahan eh. Yan ang downside pag naipag-business ka sa supot at walang control sa titi niya eh. Totoo. Alam mo pare, hindi naman niya kasi mahal yung titi na lang niya talaga yung nagpapastay doon. Kasi paano mo magagawang mahalin ng babaeng tarantado pre? Kailanman hindi kayang mahalin ng lalaki yan. Naniniwala ako kahit anong deny nila na di dol, mahal ko talaga, di ko maiwan. Gago, libog ka lang sa kanya. Legit yun. Pag nawala yung libog mo dyan sa babaeng yan, marirealize mo di mo talaga mahal yan. Oh, tsaka walang choice yan. Walang choice yung tito mo na yan. Pero, alam niya na, nahuli niya na mismo sa chat eh. Napunta ka rito, wala dito yung tao. Para sa akin, wake up call na yun eh. Malaking basag na yun sa kung ano man ang meron akong pinangahawakan eh. Actually, Tapos hindi pa rin siya nauga. malaking chance nga dyan, wala ngang option. Tama Walang yung sinabi option mo. eh. Kasi kung may iba ka pang choice na babae, mas rather magtitiis ako dun sa hindi ko masyadong gusto, di hamak na mas gusto ko, di ba? Kasi naman sa babaeng yun, nawawa sa akin yung ego ko. Yung pride ko. Ako alam mo masasabi ko pagdating dyan, tama talaga si Andrew E. Tama talaga. Meron na talagang mga buhay na patunay. Humarap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Mas maganda. Pangit ba asawa ni Andrew ngayon? Ay, hindi ko lang alam.
Hindi ko alam. Pero, ayoko lang ituro. Pero, Magandang question yun. Hindi, gusto ko lang tanongin kung nasunod ba yung preach niya. Good question, pre. Search ko kayo manghusga. Sige. pero kukwento ko, pre. Gagawa ka magalit sa atin yun, pre. Lodi pa naman yan. Oo, baka hindi na tayo Hindi, ginawa babae niyang dito. kanta eh. Sige. Para walk the talk, malaman natin walk Oo. the talk. Ito si Ate Maylene Espiritu. Ba, may tsura din pala nung bata. May tsura rin. Nung bata. O, syempre, lahat naman tayo tumatanda eh. Pero kasi ganito eh. Ayan, kayo manghusga. Ayun, naka-Ferrari si Kuya Andrew niyan noong time na yan. So, sino ba ang nasa perspective ng humanap ng pangit? Dun sa babae o dun sa lalaki? Ang ina mo. Hindi, para sa akin. Wala pa ako kino-conclude, pre. Tinatanong ko lang anong titignan natin dito. Sa bagay. Tatanong pa lang ako, pre. Diyan ka na makakasuhan. Tanginang yan. Alam mo, wala pa nga ako sinasabi. Nagko-conclude na agad kayo eh. So, hindi. Alam mo, kaya ako No comment. Wala. Kaya ako sinasabing Kaya ako sinasabing tama si Andrew eh. Agad eh. Tinatrap ako nito eh. Okay. Ay, tanong mo, sino ba yung maghanap dyan ng pangit? Yung lalaki yung babae. Gago, kay kiklip na naman tayo. Hindi kasi, yung mag-clip nito, di nga ako sigurado nga. Nagtatanong nga tayo sa isa't isa eh. Si Andrew yung kumanta noon, di ba? Tapos, Humanap ka ng si pangit. isipin mo, si Andrew yung komento, humanap ka ng pangit, tapos binibenta niya pala yung sarili niya. Kasi nga, oo. Hindi nga! pasabi yun eh. Oo. Di ba? Hindi naman niya sinabi, humanap ako ng pangit, pasabi. Kaya nalilito ako. Oh. Pero hindi, Ano nasabi mo si Andrew yung pangit? Kung dawin niyang kantahin eh, inaano ko eh. Sinabi niya doon sa babae, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. kumbaga, Ako yun. Parang ganun eh. Sige nga, kayo, yung mga nanonood dyan, anong tingin nyo doon? Siya ba yun? Nagsasalita o sinasabihan niya yung Pero, I think he walked the talk. Parang ganun. Oo. Kasi, to be honest, sakto lang yung wife niya. Hindi, wow, ganda, ganun. Maybe, para sa kanya, ganun. Pero for me, hindi ganun. Hindi wow, hindi sobra naman. Sakto lang talaga. So, Parang parang, i-clip ninyo, wag yung akin. so parang tingin ko, talagang ginanapan niya yung sinabi niya na humanap ka ng matatibigin mong tunay. Kung ka parang sa kanya, hinaganap siya ng sakto lang. At inibig niya nga ng tunay, 26 years na silang kasal, o, di ba? Oh, successful. Diba? Panis. Okay. Nagkatotoo talaga yung sinabi niya. Malamang hindi siya binigyan ng stress ng wife niya. Panis. 'Di ba? Tapos sinuportahan siya sa mga trip niya. Kasi, 'di ba, 26 years na sila magkasama up until now, pa-travel na lang sila, oh. Sarap. Alapit, 'di ba? Kompleto Mantalang yung kayo, hanap ng maganda, oh. ganda, gwapo. Wala namang napapala. To simple lang hinahanap niya, basta mahal siya. Kasal silang dalawa, hindi masaya sila. Shoutout sa'yo, boss Andrew eh. Tapos kompleto. Sabi ni Andrew, kinang ina mo, kanina ka pa. Tapos mo kung ano-ano eh. Tapos kompleto yung family niya, di okay, 'di ba? Yun naman yun eh. kasi pre, sa mga example na binibigay ko sa inyo, ayoko na lang ituro doon kung sino doon. Sino yan? Basta doon sa mga example na yun, meron doon, pangit talaga yung babae, pre. Pangit. Swabe yung relationship nila. Swabe. Basta swabe. Okay yung, dati rin silang mahirap, tuloy-tuloy lang, hindi nagtatalo ng dahil sa ugali, until such time na, ayan na yung pera, pumapasok na. Wala, masaya lang siya. Yung lalaki, ang saya lang. Nung nakita ko, nakausap ko, masaya lang siya. Kasi swabe yung lahat eh. Kasi pangit. Kasi, hindi lang naman kasi basta dahil pangit yun eh. Siguro, alam din, imposible namang hindi alam pag pangit ka talaga. Halimbawa, kartada mo, 4 ka lang. Imposible namang di mo alam yun. Pero meron din naman siguro na kartada 4, pero tingin niya 7 siya. Malamang meron din ganun. May ganun. Yeah. May nag-message nga sa akin eh. Sabi niya, ano daw masasabi ko doon sa mga pangit na babae na ano daw eh. Mas mataas pa daw yung demand kaysa sa magaganda. Yun ang sabi niya.
Oh, yun talagang wala na yun. Walang na yun. Lalaki na talaga yun. Legit sa mukha, mukhang lalaki, ugali, lalaki, di ba? Ganun. Yun nga kasi, pag yung babaeng kartada 4, alam niya na sa sarili niya yun. Dapat. Na- Sana. Oo, hindi nga. Kaya doon sa halimbawa ko, nakikita ko alam niya yun. Kaya wala siyang maraming, hindi siya nagpapasakit ng ulo, ganun. Give value dahil alam niya pangit siya, give value. Paano ka mag-give value dito sa, na to? Totoo eh. Agree ako. Sana nga alam ninyo na pangit kayo eh. Kasi katulad niya, sa lalaki, for sure, alam niyang pangit. Siya kaya nga madalas nandyan yung mga sense of humor na lalaki dun sa hindi masyado binabayaran. So, meron pa rin give value. Pangit ako, so papatawanin na lang ito para magustuhan mo ako. So, anong equivalent dun sa babae? Yung sense of humor. Yun na lang. Yung... Maglinis ng bahay. ganyan. Kawawa talaga ang pangit na babae, pre. Let's accept the fact. Kasi ang pangit na lalaki, madaming remedyo eh. Oo. Pumorma nga lang ng fashion na madadala niya kahit pangit siya eh. More sa clean look siya eh. Ang babae na pangit sagad, kawawa talaga. Kawawa. Mahirap. So, papalag na lang sila. Para di nila i-down yung sarili Suntukan nila. na lang sila. Joke. Hindi ako para sa akin, pangit na babae. God. Sige, magpapera ka pa rin kasi baka nga wala kang makatuluyan. Pero, wag mo, Mabait siya. mabait ka pa rin. Dapat. Kasi, pwede ka pa rin dahil yan nakita ko ng totoong buhay yan. Sabi ko siya, pag papakita ko sa yung picture, sabihin nyo talaga pangit talaga. Hindi talaga match sa dun sa lalaki. So, kasi, babae ka, pangit ka, magpapera ka, para kung sakaling wala kang makatuluyan, may pera ka. Pero maging mabait ka pa rin kasi mapipili ka pa rin. May silbi ka talaga. So meaning, ang mga loyal na babae nasa pangit talaga. Mostly. Oo. Mostly. Oo. Kasi wala naman challenge masyado eh. Tama ka. Mostly. Diba? Kaya sila nag-cheat yung mga gaganda kasi nag-challenge sila lagi eh. Kahit nakasettle na sila, may asawa na sila, may constant na nangungulit talaga eh. Diba? Sa pangit, sino mangungulit dyan? Oo, di ba? Katulad sa case, di ba? Kung pangit yung babae, papayag ba yung kumakabit na lalaki? Puta, pangit ka na nga eh. Kakabit pa Hindi ba ako susugal sa'yo? yun. Diba? Hindi susugal yun. Napakapangit mo. Bigyan mo ka problema. Not worth the risk. Oo. Ganun sabihin mo sa babae, not worth the risk. Oo, hindi eh. Gago. Di na paganda ba? Hindi ka ngayon nagpapakantot sa iba, di ba? Saka may aura kasi ang pangit sagad na babae na parang ang bantot ng pempem. May ganun eh. Pwede. May pagka-anti. Ako sa akin lang naman yun ah. Totoo yan. Parang yung looks mo, di mo inayos, malamang yung pempem mo. Mabantot yan. May Yeah. pagka ganun. Totoo. Kaya ayoko talaga. Amoy ano. I don't know. You tell me, Josh. You'll never know. Sure ka ba na ayaw mo? Yun nga. Ayoko din talaga ng pangit. Pero napapansin ko nga, madalas nasa pangit nga ang loyal. Mga pangit na babae. Loyal. Totoo yan. Kasi hindi sila na-challenge. Alam nila hindi naman ganun kalaki value nila. Sakto lang. Hindi na para, gumawa pa ng kalokohan. Di ba? Alam na nila na pangit sila, tapos, yun na nga, kung yung boyfriend, sinibak-sibak na sila. So, di ba, kumaga, hindi na nga fresh pangit ka na, hindi ka pa fresh. Papatira ka pa sa iba. Tang inang yan, di ba? Loyal no? So, going back dun sa, niya, ang pinoproblema niya lang naman yung pera niya kasi ikaw mo ka rin dahil nakikita mo na napabagsak na yan, yung negosyo nyo, mag-ipon ka na, magtabi ka na ng... Hanap ka na bago. Investor. Oo. Investor ba? O... Kasi sabi niya, doon siya kumukuha ng stock yun ang kumukuha ng So baka stocks niya. manufacturer yung tito niya. Hanap ka na bago manufacturer pre habang buo pa yan. Sa bagay, ganun na nga lang. And next time, mamili ka na magiging katrabaho mo. Huwag na yung support. Kasi delikado nga talaga mag-invest sa mga ganyan sila yung unstable Unstable emotionally, unstable sa mentally. Pati sa decision. Oo. Kung unstable yung mga bagay na yun, unstable din ang pera. Delikado. Di mo control yung mga yan Sabi ko nga sa inyo, ugali at pera, magkalapit yan talaga eh. It's all about mindset and ugali talaga. Kapag papangit-pangit na yung ugali mo, ang hirap din padikitin ng pera talaga eh. Totoo lang, sa totoo lang. Yeah.
Kaya naniniwala ko sinasabi nila kapag mabuti ka, mas pagpapalain ka. Tapos papasukin ka ng pera, no? Totoo naman. Kasi ano bang ginagawa, di ba? Nag-give love ka sa mga tao. Ginigive back ka din ng love. Madami din yung pera mo, di ba? Mabuti ka sa iba, mabuti ka rin syempre sa sarili mo. Kasi kung mabuti ka sa sarili mo, hindi ka papayag na gaganunin ka ng babae. Di ba? Actually. So, Minsan kasi yung ganun, akala nila mabait pa rin yung ganun, yung pagiging martyr nila na ganun. Para sa akin, Oo. hindi na siya pagiging nice, hindi na siya pagiging mabait. Gago kasi yung mga tropa yan na tong ina pa rin tibay mo. Nakayanan mo yun, iba ka pare. may Or ganyan. naman. May ganyan, oo. Yung nagsabi pa sa akin babae before, parang gusto niyang paghirapan ko siya. Gusto niyang ligawan ko talaga Maging muna martir siya. ka sa kanya. O parang ganon. Pero alam ko naman sa sarili ko hindi na siya virgin. Pero ba't ako dadaan sa prosesong yun? Gusto niyang gawin ko yung lahat, no? Tapos, sinabihan ako ng ganyan na parang, kapag di mo nagawa yun, ibig sabihin, you're a boy. Pag nagawa mo kung ganun-ganun tratuhin ng ganun, you're a man. Stong inong di wala. Pinakalkul ako sa kanya, kung ikaw nasa posisyon ko, di ba? Pipiliin mo. Alam mo, yung ganyang salitaan nila, you're not a boy, you're a man. Kung iisipin mo, unang umaano sa akin, nababad trip ako. Pero at the same time, somewhat compliment siya sa ating mga lalaki because somewhat nag-expect sila na maging man ka talaga eh. Di ba? Pagka sinabihan ka ng ganun. Samantalang sa kanila, wala silang equivalent na ganun eh. Lagi silang girl eh. Oo nga, no? Lagi kayong girl. Kaya kung ganyan i-ano nyo sa amin yan na insult sa taong nag-iisip or sa lalaking nag-iisip, iti-take it as compliment. Kasi meron kaming next level, man. Samantalang kayo, puro kayo girl. Lagi silang bata eh. Lagi kayong bata. Tsaka, kung ako nasabihin nun, ikaw ang mag-decision? Ikaw magbibigay ng label sa akin kung boy ako o man ako? What the fuck? Look who's talking, di ba? Bakit ikaw? Gago yung mga ganyan eh, no? Oh, tapos tignan mo yung buhay, wala rin naman. Di ba? Huwag kiningin na. Daming quotes ba na nabubuo na sus Ginoo. Pero yun na nga mga pare, kayo ba? Kayo anong komento nyo doon sa mga pinag-usapan natin? Excited na ba kayo doon sa GTA 6? Bibili ba kayo niyan on release o maghihintay muna kayo ng mga reviews baka may badingan session doon? Bumili na kayo para makatipid kayo, di kayo gumala-gala. Ay, oo nga, no? Pwede. Makaipon kayo ng pera. Pwede. Totoo naman eh. Oo, tama. Gastos kasi sa labas, pre. Mas matipid sa loob ng bahay. Yeah. Exercise, video game. Oo, totoo yan. So yung mga pare, maraming salamat, no? Again, mga merch natin, abangan yan sa shops natin, 3PM Gang sa Shopee lang, no? Shopee yun. So, mga link yan nandyan sa description. Go ahead, check them out. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3PM Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na tumahimik.